Oo, Diba? mga Ruby. Oh, yan. Na mga possible pang makita sa XP lane. And I'm excited to see how this would turn out to be. Kasi kahapon lang, fresh na fresh, ay nabigyan ang Game Lab Desolators ng Masha. Ah. So ngayon, binana nila. Dahil knowing na hindi naman sila first pick and it's out of their priority, diba? For most of their matches, they prioritize an Arlot than the other teams. As far as I remember, Joshi Cakes, last time na talagang naging major threat ang isang Masha ay dahil doon sa unbending will. Pero ngayon kasi sa ating mga patches ngayon at ating emblem system ngayon, wala na yung unbending will na yun eh. So bakit nga ba bumabalik yung Masha ngayon? Ano nga ba yung meron sa kanya na wala sa iba? Ano na to Masha version 3 point something na yata. Oo, madami ng pagbabago to. Marami ng pagbabago ngayon. Dinadamage na. Heptasis, BOD, Malefic, tapos ultimate na HP base yung bawas. Oh my G. Diba? Alam yung nakita natin performance ni Ferds kahapon, nakita naman natin how it was really impactful. That's why kahit kahit ikaw ay tank, kahit ikaw ay marksman, kahit ikaw ay mage, diba? HP based na nga yung damage eh. So ibig sabihin, wala siyang pakialam gaano kakakunat. Wala siya pakialam kung gaano kakakunat and at the same time, wala din siya pakialam kung isa-stun niya siya. Oo. Kasi, alam mo, ito si Masha kasi isa sa mga hero pre. Para sa akin na kapag kayong Masha, tumakbo yan sa harapan ninyo, kahit lagyan mo ng Kupra sa harap, kahit lagyan mo ng kahit sinong stunner sa harap, basta focus siya sa goal. Oo. Tatalon yan eh. Tsaka, ang maganda pa ngayon sa Masha, Ano? 3 beses ka pwede umulti. 3 beses. Kada, di ba? 3 yung life bar mo. Yung unang life bar mo, may ulti ka doon. Pag naging 2, ulti ka ulit. Pag naging 1 na lang, ulti ka ulit. So, ibig sabihin, ulti 3 times. Oo, ulti. Ulti. Oo. Kapag kaya mo pang i-regen yung sarili mo, pwede ka mag-ul 4, ul 4. mag-ul 5. Andako. Ang lapit mo to sa ul 4 tsaka ul 5. Oo, di ba? Kasi, yun talaga yung mga, yun yung impact na meron sa atin. Talagang kailangan mong, you have to nitpick talaga kung ano yung mga kailangan mong gawin. And naiintindihan na natin ngayon for GLAD kung ano yung gusto nila. Dahil kumuha nga sila ng Vexana, kailangan mo talaga ihagis yung Masha palabas ng pintuan. Love how they adjusted din yung kanilang draft progression kasi for 2 weeks na nagdaan sa MDL Philippines, they prioritize an Arlot for micro. But then now, yung necessity, yung need ng GLAD na makuha ni How yung better matchup with the Vexana is what made them prioritize this one and give up the Arlot. But getting the Ruby and the Paquito for a trade. Gusto ko yung gusto ko yung pag-set up ng isang Paquito laban sa isang Arlot. And at this point of the draft, hindi mo nga alam kung jungle tong Paquito na to eh. Maari pa. Meron pang leeway to para pumunta sa ibang role, hindi lang necessarily XP. Pero kung XP naman in terms of the matchup, may feeling ako na kaya pa rin ni Paquito si Arlot eh. Kasi si Arlot pa isa-isa lang yung bawas niyan eh. Basta may nakita siyang bilog, sabihin niya, sige, sundot ako ng isa. Pero kapag sinundot mo kasi siya ng isa, sapak ka 3. Isang full combo, mabilis masyado yung skill cooldown ng Paquito. That's why pwede nga siyang i-situate now on the EXP. Yeah. Now, for AP Brancia naman, this Arlot can still go for the roam. Si Scary Meme naman ay gumagamit ng roam Arlot. And removing the Fanny, possible isa pang jungler ang tanggalin ng AP Brancia, yung mga Hayabusa or even Lancelot na pwede pang gamitin ng Takinaga, pero Martis. Interesting sa akin to Ang daming AOE ng GLAD dito, pero they still opted to ban out yung Harith. Ang dami nilang AOE dito, ang dami nilang ways to force out yung Harith dun sa Zaman Force. Pero in terms of the marksmen, kung manggulo nga naman talaga kasi dito si Arlot, si Predrin, tsaka si Novaria, parang kapag nakuha pa nila yung Harith, masyado nang mabilis yung pag-arriba nila into the early mid-game. Oo. Tsaka yung space na kayang bigay nung 3 heroes na meron ng AP Brancia right now would really complement ang isang Harith. Gusto niya yung hindi mo na sa pinapakialaman ng simula ng laban. Yun din yung gusto ng isang Predrin. Nasa puso siya ng laban. Kung tinignan mo yung puso ng Predrin ngayon sa screen nyo, color blue yan. Oo. Nakalagay dyan, laban. Laban, no? Diba?
tatandaan nyo ang ito Oh. Siyensya na to, pre. Eto na, siyensya na. Siyensya na to. Di ba, naglagay ka ng apoy, Oo. binuksan mo yung kalan. Tama, tama. Di ba, unang lalabas doon, dilaw, tsaka pula. Oo. Pero pag tinaasan mo yun, magiging blue yun. Ay. The Ibig hottest sabihin, flame. yan yung hottest flame, yung puso ng Predrin, laban kasi yan. Yan yung gustong gawin. Kaso, ang problema naman dito, kinakatakot yung para din sa Predrin, meron kang Ruby, meron kang Vexana, automatic kain ng combo to eh. Oo, hindi papagalawin, Hindi no? papagalawin to. Yun yung isa sa mga bagay na hindi mo din gugustuhin kung Fredrin ka. Kasi si Fredrin at the same time, sabihin natin tanky hero siya, pero nilalagay ko siya sa category na kumukombo siya. Uy! Parang ngayon ko lang to ulit nakita. Pre, nagigits ko din kasi. Isipin mo, Fredrin, kung kaya mo siya iwas-iwas, pabalik, kaya mo din siya iwas-iwas, paharap. Kaya kumuha ka ng Alpha, and sure si Alpha kasi dito na meron siyang pagla-lifestealan, meron siyang constant damage, and kaya niya ding bigyan ng true damage din tong Predrin Yun kung na kailangan nga eh. nila patayin agad. Truth hurts eh. Totoo. Wala namang item sa MLBB na kayang mang-negate ng true damage. So, gets mo yung point ng Alpha Jungle, no, for Game Lab Desolators. Ay, ito pa Bruno. Alam mo kung anong tawag sa lineup ng Gilad na to? Ano? Sa true. Sa, Sa true lineup to. oo, sa true. Ayaw nila sa polls. Sa true to. Isipin mo meron kang Bruno. Meron kang Alpha. Tama. Diba? Tapos, tamang-tama lang yung mga stun mo. May pakita pa ng reverse sa likod. So, parang total, in terms of the damage output na meron sila ngayon, madali lang i-itemize to, kung tutuusin. Basta ang kailangan gawin ng Gilad, wag nila hayaan mapitas si How. Oh, exactly. Once yeah. na napipitas si How, nagkakaroon na ng basis yung APBX na parang, mag-physical damage, resistance na lang tayo. Kasi kailangan mo pa rin yung mix-up na yun eh. Oh, with the Terizla pick, AP Brencia din. Love the idea na binigyan nila ng kasama yung Fredrin sa harap. Kasi automatically this Arlot won't really be a frontliner for AP Brencia. Mas gusto niya na malayo siya, setter, manggugulat, and putting a Terizla onto the front line with the Fredrin, medyo gumaan yung burden sa Fredrin. But then again, hindi pwede mag-fail dito in terms of execution yung side ng AP Brencia dahil nga yung final slash at yung penalty zone, usually kapag ka nagsabay yun, hindi nagtutugma eh. But right now, ladies and gentlemen, sino ang tingin yung lumamang sa draft? Lagay nyo dyan kung AP Brencia ba, lagay nyo sa comment section kung kung Game Lab Desolators, kasi sa totoo lang 50-50 to para sa amin. Exactly. Parang magkaiba ng identity yung dalawang kupunan. Well, kung titignan mo naman yung similarities, yes, yung combo bulado factor. Combo bulado? Combo din todo na yung chain crowd control is there. The Ruby, the Alpha, may crowd control yan. Yung Pakito, yung Vexana. And for the side of AP Brencia naman would be the Terizla, Fredrin, and the Arlot. And ito na ba yung tinatawag ng Gilad na, alam mo yun, parang nagkakaroon na sila ng adjustment for Takinaga kasi nga kilala natin si Takinaga bilang isang assassin main. Kumbaga ito na ba yung mga sagot nila dyan na yung hero na to, nasa gitna siya ng pagiging assassin at pagiging utility. May tamang damage pero may tamang kunat. Oo nga, no? Parang nasa gitna eh. Binigyan na nila ng gitnang option si Takinaga eh. na may identity crisis na jungler. Fighter ba to o assassin? Kasi may option nga na mag-assassinate. Diba? Yung damage niya is enough to take down anyone kapag nakabuild siya ng War Axe, diba? Nag-build pa nga to ng mga Hunter Strike. And, tinan mo how, yung ginagawa ni Takinaga kay Scary Mime, mismong siya na, diba? Usually, ginugulo ng roamer ang jungler. Eto, jungler yung nanggugulo sa roamer. And kayang-kaya yun ng isang alpha. Kaya din naman nila pinili dito is because kaya niya talaga mag-hold ng ground niya against heroes like Arlot. Kasi tatandaan natin si Arlot ngayon, madaming jungle heroes din yan na naka-counter na nabibigyan niya na maaga eh. Pero right now, there is going to be an engage from the side of AP Brencia. Hindi matutuloy. Yun lang yung gagawin ni Takinaga every single time. Na kapag susubukan siyang i-go ng AP Brencia, meron lagi siyang ultimate, may pang bail out agad siya.
Diba? At hindi lang yun basta bailout kasi kung sino man yung mahatak niya, mababurst down ng G-Lad because of the presence of How with the Vexana na ngayon ay pa-level 4 na rin naman entering this turtle fight. Lotus, bibigay vision. Pupuntahan lang niya si Loisa at susubok na guluhin. But the other members of G-Lad would prioritize getting the turtle. Nandyan yung Astral Recall, penalty zone. Papunta kay Taki na agalaw na HP. May lason pang kasama kaya di na talaga mabubuhay pa. Pero jungler din naman ang makukuha ng G-Lad. Hindi pa tapos ang laban kasi sa Scary Meme may naka 2K. Micro, susubok ko counter kill. Aabutang ba niya? At mukhang hindi dahil si Ken ay tuloy sa paghampas ng kanyang maso. Nandyan na naman yung mga vengeance strikes sa magmumula kay Scary Meme para makatakas dito. Micro still with the knockout strike pero not enough damage. Kaso nga lang nandyan pa yung pagbabad na kumukulong kala ni Zay. Meron pang Astral Recall, Astral Star na pwedeng iba to pero hindi naman natatama. Uy, pero si Ben, nakikita natin dito, nagiging active na rin sila. Nakikita natin kung paano talaga nagsusuntukan yung dalawang kupunan dito. And I would say na si Zay dito and si How, they're being very efficient with their positioning. Talaga nakikita natin na Zay utilizing yung long range niya. Habang si, si How, ang ginagawa niya, tinitry position niya yung sarili niya para sa mga laban. Pero may away na naman! Penalty zone. Kaso na yung may ipit doon with the EG boy na ilalapag. Bigla na lang may 3-man na final slash is Scary Meme pero mukhang may E1. Etong si Loisa sa gitna kasi bagsak na yung kanyang mga kakampi. Meanwhile, tuloy-tuloy pa rin sa paghampas ng damage and this is G-Lad getting the advantage. And you would see that these two teams really want to fight. Nakikita natin na yung mga final slash, 4 yung nahuhuli. Yung Eternal Guardian ni How, pagka binabato niya, 2 bigla yung nahuhuli, tapos nakakapalo ng mga 10 beses. Usually kapag hindi laban-laban, tsaka chani-chani lang yung ginagawa ng dalawang kupunan, hindi nakakapalo yung Eternal Guardian na yun eh. Oo, parang laging tumatakbo pero teka lang, si Micro tuloy ang kanyang pagsuntok kay Ken. Penalty zone sa dalawa, not enough para makasustain. Tumba ngayon ang Terizla pero may TP battle na nangyayari kasi sa Scary Meme may tina pinansin ng mga members ng G-Lad. Final slash kay Lotus. Pwede nang bigyan. Energy eruption. Nandiyan din naman yung mga balang binibigay pa at saktong damage kaya makukuha yung kill. An XP for a roam but still G-Lad will get the lead. Headline natin na sinabi kanina, may Zay ba ang AP Brenzia laban dito sa G-Lad? Well, wala nang ang Zay na nangyayari. Ang nangyayari na dito, action speaks louder than words. Yun na. Talagang kahit mismo si Zay, kahit siya yung nag-Zay, uma-action siya eh. Oo, tsaka hindi na nga siya yung Zay na palaging dumadash-dash yung mga Valentina. Hindi, nobody, ayun na lang to eh. Oo, Isang tuwid to eh. Tsaka pre, ito sa algebra pre. Kanina science, ngayon algebra. Pre, di ba ang X hinahanap, Oo. ang Y hinahanap, ang Z hindi. Tama nga pero naman. nakikita mo ngayon, si Ben, mabibigyan. Siya yung nahanap. Venn diagram. Venn diagram. Oo. Tama naman. It all interconnects. Diba? At nakikita rin natin na nag-i-interconnect yung mga galawan ng G-Lad. Kasi ito yung sinasabi natin, similarities ng dalawang kupunan kanina, right from the draft, combo bulado, diba? Chain crowd control. But this time, G-Lad yung nakakakuha nung parang kami yung mas better combo. Teka lang, final slash, penalty zone, appraiser slot, yun yata yung better combo doon, kaya tumba. Si Taki Naga, walang retry holder ang side ng G-Lad. Pero mukhang papalag at naghahanap Honey Salas on the move. Kasama ang kanyang mecha legs. Tuloy-tuloy lang sa pagsipa ng bola, pero merong mga binabato na Astral Recall itong si Zay. Kaya naman medyo mapapaatras ang buong tropa ng G-Lad. Hindi masisimulan at hindi matatapos ang turtle fight. Alam mo, yung dalawang players na head-to-head natin kanina, you really want to commend them for their positioning. Talagang, hindi mo mahanap si Zay. Hindi maabot ng kahit ng pakito. Si How, kala mo tangke. Nasa harap. Nasa harap gumalaw, pero nasa tamang pwesto siya kasi kahit nandun, hindi pa rin siya maabot. Ba? Kahit nasa harap, 114 KDA still. Positive pa din. And for Zay naman, talagang nakikita mo at nag-reflect 0-0-4. Diba? Walang umaabot. But right now, dahil din naman to sa mga actions na nakikita natin sa mga XP laners sila, Micro 313, kahit sabihin natin na nakikita natin siya madalas low HP, nagagamit niya talaga yung kit niya to weave in and weave out like a true boxer eh. Tama. Bakit yung dumidemsi roll? Dumidemsi roll yan eh. May mga tumatama, may mga hindi.
Pero, ang mahalaga, positibo pa rin dahil 3-1-3. Compared kay Gen ngayon na 0-2-4, medyo, kailangan pa ng onting tikas dahil namamatay na sa 2 beses na. Pero ngayon, mukhang kakabigayan, Lotus, counter, hinatak, tapos bigla na lang hinatid. Sinargo na lang ni Takinaga, pero meron pa rin mga bala. Micro. Tumama yung bola mula kay Zay, pero still Ken. Yung mawawala doon, 2-man down for AP Brencia and G-Lad. Hindi pa sila tapos. Gusto nila talagang kunin yung tore. Dito nakakalamang yung side ng G-Lad. Kala natin kanina na back and forth na yung mga labanan. Pero may engage na galing kay Takinaga. Napakaganda! Hindi naman! Si Takinaga pa yung nauuna! Akala ko isa lang, dumalawa pa! Plus the turret, di 3 na! Nakita mo si Lotus? Hinatak niya yung mga members. Sabi niya, "Hey guys, where are you going? Join my vlog." Hinatak niya. Binigyan niya ng screen time. Tignan mo. Bakit naman join my vlog? Ito nga yung sinasabi Ayan, ng pwesto ni Hao. bam! Pagpasok ni Oh. Takinaga, Oh. si Micro sumuntok. Ayan na. Sabi yung- ni Lotus, "Join my vlog guys." Yun! Oy! Ayun na! Come here! Sama kayo sa vlog ko. Join my vlog eh! Enjoy mo yung vlog. Pero pre, going back to what I was saying earlier, si Claude kasi, kailangan niya 2 to 3 items para masabi mo na ready na siya. Oo. Si Hani Salas kasi yung Bruno, hindi kailangan ng 2 to 3 items. Ang kailangan niya lang is his 2 front feet. Tama naman. Di ba? Kailangan niya lang sumipa eh. 2 front feet, tsaka isang tao lang sa harap niya. Oo, na yun lang. Tinan mo naman yung lineup ng G-Lad, hindi lang isa haharap dyan. Mismong si Hao nga humaharap eh. Tama. Tapos, hindi lang si Hao, may kasama siyang gwardya. Oh, Eternal Ano, Guardian. Eternal Guardian. Eternal. Di ba? Eternal yun, walang katapusan. Pero si Micro dun naghahanap na naman. Still up to no good para dito side. Pero napakagandang connect doon. Ken. Initiation naman mula kay Takinaga. Sabi, boy. Nandyan yung EG boy na ilalapag ni Hao. Kaya naman tuloy at tapos ang misyon. Si Ben, Pero si Ben, si Ben. Micro, Si hindi Ben. niya na micro ng kaunti. Nabuhay pa si Ben. Kaunti na lamang yung buhay. Pero mabubuhay at makukuha naman ng G-Lad yung Lord. Sabi ni Ben doon, pasensya ka na sa mga katang isip mong ito. Kala mo matutumba mo ako, pero hindi. Sa susunod na habang buhay na Sa lang. susunod na habang buhay. Oo. Maybe the night. At kasama niya si Ken doon Di ba? Ang nagiging role ni Ken ngayon, sponge. Kumbaga parang sponge. Pwede mo rin sabihin na parang shock absorber. Oo. Lahat ng bagay na babato nyo, ibato nyo lang. Pero si Ben, nahuli! Lagi na lang yung combo bulado, Takinaga una, tapos merong iba pa na susunod. Kaya naman G-Lad ay mukhang tatapusin dahil si Takinaga papasok na naman. Talagang aangasan lang, pati base. May ipit nga lang Shadow. Nandiyan pa si Loisa with the energy eruption. Sapat na damage ang kailangan. At sapat naman talaga, pero 4 pa rin ang buhay. Kaya pantapusin, Loisa na may ipit sa gitna. Si Hani Salas nagtrabaho para kunin ang game 1. You would see na itong dalawang